Muli magandang araw mga kaibigan and welcome sa ating YouTube channel, The Philippine Politics. Oy, shout out sa mga nag-follow sa akin at yung mga nagko-comment sa ating video sa ating YouTube channel, EPC Vloggers. Ito na nga mga idol, medyo mainit na yung balitaktakan ngayon sa batalya ng politika dito sa bansang Pilipinas. Although we cannot denying the fact na palapit na yung eleksyon. So, hindi maaalis na yung mga nakaposisyon, mga idol, sa ating mga elected position ay mag-ambisyon ng mataas at manatili sa kanilang posisyong hinahawakan. Ang problema, ang issue dito sa tinatawag na charter change. Ang charter change na pinipili nila ay through people initiative. So, ibig sabihin, magkakaroon ng signature campaign sa buong kapuluan ng bansang minamahal natin. All constituent are required to sign majority. Pag nakakalap sila ng majority signature para sa pinopose na charter change through people initiative, ay maipuporso nila yung tinatawag na pag-amyenda sa ating saligang batas. So wala tayong pagkontra doon mga idol. Ang kinokontra natin ay yung hindi mandato ng taong bayan yung nangyayari, kundi garapalan. Garapalan na may halong panlilinlang sa taong bayan. May mga balita na lumalabas sa iba't ibang pahayagan mga idol na may isang papel na iikot sa isang barangay. Siyempre, alam na natin na ang mga congressman ay may kanya-kanyang distrito, and alam natin na ang mga congressman may mga hawak na leader sa grassroots. Pag sinabi natin grassroots mga barangay, sa barangay at sa mga suna, sitio. Dito mga idol, lumalabas ang garapalang sistema. Hindi mo kailangan linlangin ang taong bayan. Kaya nga, ang tinatawag dyan ay true people initiative. So pag lininlang mo ang taong bayan, asan yung initiative doon? Asan yung mandato ng taong bayan? Asan yung kagustuhan ng taong bayan? The voice of the people is the voice of God. Kaya but how come? Kung magpapapirma ka ng isang papel, isusulat mo yung iyong pangalan at hindi nakalagay doon sa manifesto kung ano yung saysay ng pipirmahan mong yan, at sasabihin pumirma ka dito sapagkat makakatanggap ka ng tulong mula kay congressman, mula sa gobyerno. So, asan yung tinatawag na people's initiative kung lilinlangin mo yung taong bayan na walang nakasaad sa pinirmahang mong papel na ang pirmang ito ay pumapayag ka, sumasang-ayon ka na baguhin ang ating saligang batas sa ngalan ng pirma mong ito
ay may pagkakataong mabago yung ating saligang batas. Dapat sana ganun yung manifesto, mga idol. Pero kung ganun na garapalan, pangangakuan mo or bibigyan mo ng certain amount, may lumalabas na 100, may lumalabas na promise na may ibibigay ang congressman na tulong. Tulong for what? Saan galing yung pera? Siyempre, saan ba galing ang pera ni congressman? Galing din sa dugot pawis ni Juan de la Cruz. Papayag ka ba? Nalinlangin ka ng iyong congressman para baguhin yung saligang batas upang manatili sila sa ganyang posisyon? Alam natin na pag isinulong yung ganyang mga certain changes of provision sa ating Philippine Constitution, mga idol, mayroong tinatawag na favorable impact doon sa mga nagsusulong. Baka gusto nilang manatili sa pwesto at mawawalan ng saysay yung boses ng taong bayan para mamili ng kanilang nais na maging leader. Ang kailangan lang natin, mga idol, ay yung bigyan ng pagkakataon na makare-elect yung ating mga leader sa national post. Kasi kung maganda yung pamamalakad ng ating presidente but nakapix ng term within 6 years, 1 term, no need to re-elect dahil nakapix yung termino. So paano maipagpapatuloy yung magandang programa at nasimulan ng isang presidente na siya'y minamahal ng taong bayan dahil maganda yung kanyang adhikain at simulain sa bayang ito? Pero wala nang saysay, mga idol, dahil nga nakapix yung term. Pero kung babaguhin yung sistema ng ating gobyerno at this moment in time, na ngayon pa lang ay pinakikita yung kawalang saysay ng gobyernong ito, at pinakikita lang ng gobyernong ito ang nakaraang administrasyon ng kanyang ama, siguro naman ang taong bayan ay hindi papayag na muling supilin ang karapatan ng taong bayan at muling supilin ang karapatan ng layang mamamahayag. So ngayon pa nga lang, mga idol, mayroon ng mga problema sa ating gobyerno. Lumalabas yung malawak na problema sa korupsyon sa gobyerno. Lumalabas yung problema sa smuggling. Lumalabas yung problema sa droga. Kahit siyang aspekto, yung kriminalidad, kriminalidad sa bansang ito, mga idol, bumabalik. Bakit nangyayari? Saan ka nakakita? Mag-asawa pinagbabaril sa loob ng bus. Asan ang hustisya? Sa mga kaganapang ito, mga idol, lumalabas na pinapamukha lang ng gobyernong ito yung walang respeto sa taong bayan, sa opinion ng taong bayan, which is karapatan natin yun, sapagkat
tayo ang bumubuhay sa kanila. Pira ng taong bayan, dugot pawis, ang salapi na buwis na binibigay natin para sa kanila. Karapatan natin yun. Sapagkat in a democratic government, mga idol, this elected official only entrusted by the people. Pinagkatiwala lang natin. At anytime pwede nating bawiin kung hindi tayo satisfied sa kanilang pamamalakad. Through impeachment, through people power, or through military. So, taong bayan ang magdidesisyon kung anong gagawin. Kung hindi na tayo masaya at wala na tayong tiwala sa gobyernong ito, nakikita natin ang mga kabulukan ng sistema. Lalong-lalo na sa Kongreso, mga idol, kung saan 30 years na ginagago tayo ng mga kongresmang ito. Bakit? Bakit ko nasabi yung ganong ginagago? Kasi yung pira natin, ginagastos nila na walang malinaw na auditing. Ibig sabihin, walang mag-a-audit. Sila lang yung magkukusang maglalagay kung saan nila ginastos yung pera ni Juan de la Cruz. Samantalang yung mga maralita nating kababayan, magsasaka, OFW, mga factory worker, construction worker, halos walang makain. Pero sila, walang pakundangan kung gastusin ang pera ng taong bayan. So ito yung nakakasakit. Nagtiwala tayo, mga idol, na sana yung serbisyo nila ay maganda at maayos para sa taong bayan. Ito yung isang mabigat na revelasyon ni Congressman Paulo Pulong Duterte, na kung saan sa kanilang distrito ay may isang nagpapakalat ng pirma para sa People Initiative Kuno, but kailangan bayaran ng 100. Sa Bicol, Idsil Lagman nagpahayag na may nagpapapirma ng ganyang papel na binabayaran yung pumirma. Pero walang malinaw na nakasaad na ang pinipirmahan yung ito ay isang proseso ng survey para palitan ang ilang provision sa saligang batas. Ganon din sa Quezon City. Ang nakakalungkot, mga idol, sa parte ng mga congressman na hindi kaalyado ng administrasyong ito, ay iniipit yung budget ng taong bayan. Yung National Expenditure Plan. Pag hindi ka kaalyado, gigipitin ka. So, ang problema naman dito sa mga congressman natin, matagal nang ganon ang sistema na kung saan yung prerogative always in the Speaker of the House. Bakit hindi sila gumawa ng malinaw na batas na ang isang congressman dapat mag-allocate, it's depend upon to the number of constituent in every district. Para sino man ang maging Speaker of the House, hindi magagalaw ang kanilang budget para sa kanilang constituent. Matagal na ang problema ito. Bakit hinahayaan nila na ganun?
Kung nag-iisip sana yung mga congressman natin na magkaroon ng equal division, equal release ng budget sa kanilang distrito, hindi mo kailangan mag-load sa isang Speaker of the House para lamang marilisan ng budget ang iyong distrito. So, ito yung nakakalungkot na ayon kay Congressman Duterte na yung kanilang National Expenditure Plan budget tinapyasan from 2 billion ay ginawa na lang na 500 million. So, saan ka pupulutin ngayon bilang isang congressman? And ayon kay Congressman Duterte, hindi siya magluluhod-luhod sa isang piking Panginoon para lang magka-project. Nakakaltasan ka naman ng 30%. Abay, hindi biro yun. Ano pang makakamit na standard na project ng ating mga congressman kung magpapatayo ka ng isang proyekto na after a year o daanan ng lindol, daanan ng typhoon ay nagiba, kaninong sumbat ang mangyayari? Di ba't doon sa elected congressman na nagpatayo ng naturang project? It's better na hindi ka na lang magpatayo para hindi ka sisihin ng taong bayan. Di ba? Kaya hayagan ang ganitong korupsyon na dapat matuldukan. And hindi natin alam kung paano matatapos ang ganitong sistema ng gobyernong ito. And para kay Mr. Marcos, as a president, do what is right in your administration, because all of this what happening now to your administration, it is only the blame is in your hand. Diba? Sino man ang gumawa ng kaalingas-ngasan, lahat yan nakapangalan sa iyong administrasyon bilang Marcos na presidente ng Republika ng Pilipinas. Take note of that, Mr. President. Maraming mga kalukuhan nangyayari sa iyong administrasyon. And binubuhay mo lang yung issue sa inyong pamilya na kung saan unti-unti na sanang nabubura sa isipan ng taong bayan. But now, unti-unting nagbabalik. Take note of that. Baka hindi matapos ang iyong termino pag nag-alsa ang taong bayan at napuno. Alalahanin mo, yung sinundan mo ay isang magaling na leader. Pinili ka ng taong bayan para gawin ang nararapat at sundan yung kanyang magandang nagawa sa taong bayan. Even now, mabango ang kanyang pangalan sa taong bayan. Andyan yung respeto. But now, sa'yo, di ko alam kung ang 32 million na bumoto kuno sa'yo ay mayroon pang kalahati na magsasabing, yes, I love my president. Take note of that. Maraming salamat, mga idol.